Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Magdiwang tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At welcome sa selebrasyon ng buhay at pag-ibig ang banal na misa. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Sebastian Martir. At upang tayo maging marapat sa pagganap sa pagdiriwang ng banal na misa, hilingin nating muli sa Diyos na bigyan tayo ng laya sa ating mga pagkakasala at tayo patawarin. At matapos tayong patawarin, sana bigyan tayo ng lakas upang tayo rin ay magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Tahimik tayong manalangin at hilingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapatawad at lakas upang tayo rin ay magpatawad. At buong kababaang loob nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng katatagan upang kaming tinuruan ng natatanging pagkauliran ng iyong martir na si San Sebastian ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama."
Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo? Ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi
ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo At po sa ang lahat. buhay na salita ng Diyos, ang ating mga kasalanan ay mapawi at mapatawad. At welcome once again sa selebrasyon ng buhay at pag-ibig, ang banal na misa na kung saan ating ginugunita ang kapistahan ni San Sebastian at San Fabian, dalawang martir ng simbahan na kung saan ibinigay ang kanilang buhay upang ipalaganap ang pananampalataya na nanggagaling sa Diyos na buhay. Happy birthday sa lahat na may birthday ngayong araw. Palakpakan natin yung may birthdays. No? At sa lahat na nagsiselebrate ng kanilang anniversaries, happy anniversary. So sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo, ang ating pananampalataya ay tinutugunan ng kanyang biyaya, hindi lamang sa mga bagay na ating ginagawa sa pang-araw-araw na debosyon para lumago tayo sa kanyang harapan bilang mananampalataya. Tayo rin ay binigyan ng pinakamahalagang bagay na kung saan magdudulot sa atin ng totoong pagpapalaganap ng buhay pananampalataya. Kaya, araw-araw, mayroon tayong ginaganap na banal na misa. At sa araw-araw din ito, every time we celebrate masses, every time we attend masses, we are reminded of the priesthood of Christ. Na ang lahat ng ginagawa natin dito ay patungkol hindi sa pare na nagmimisa, kundi patungkol sa Diyos at kay Kristo na siyang nagkahayag sa atin ng totoong buhay. Amen? Kaya nga, before we start the Mass, we call on the Trinity sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. And right after that, the priest will invite you, sumain nyo ang Panginoon. No? Pero minsan, dahil pamilyar na masyado tayo sa ating mga ginagawa sa loob ng banal na misa, hindi na sumasagot yung iba. Ang ginagawa, sumain nyo ang Panginoon. Pero are you really convinced that God is with us? Amen? Every time we celebrate masses, every time we pray, are we really convinced that we have God with us? No? Ito yung sabi ni San Pablo. No? Where 2 or 3 are gathered in His holy name, God is in our midst. Meaning to say, yung sinabi ng pare, sumain niyo ang Panginoon, nagpapahayag na siya ay, si Kristo ay, talagang kasama natin. At sumasa atin. At ito yung nagbibigay sana sa atin ng biyaya at lakas upang ipahayag ang ating pananampalataya na ang buhay natin bilang Katoliko, bilang Kristiyano, ay nakasalalay hindi lamang sa mga bagay na atin naiintindihan, kundi kung saan naroon ang karunungan at presensya ng Diyos. Di ba? Kaya nga ang kami mga pare, para mabahagi namin talaga ang buhay ni Kristo sa inyo, before, di ba, nakikita nyo, after the offerings, anong ginagawa ng mga pare? After natanggap yung mga offerings, after na naalay yung tinapay at ang alak, anong ginagawa ng mga pare? Naghuhugas ng kamay. Hindi dahil marumi yung kamay ng pare, kundi if you are to understand why the priest is doing this, because now the priest is telling himself, hindi ako karapat-dapat na ipahayag ang kataas-taasang pari na si Jesucristo sa mga mananampalataya. Ngunit dahil ako'y kanyang tinawag at binigyan ng pagkakataon upang ibahagi ang kanyang buhay sa lahat, then we have first to cleanse ourselves. Kaya ang sinasabi ng mga pare, manalangin kayo. Diyos amang lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan, tanggapin mo ang aming pagsisisi
bilang handog upang kami sumusunod sa iyo ng buong puso. No? Kami, habang kami naguhugas, pinapanalangin namin na tayong lahat na nandito ay susunod sa kanyang kautusan ng buong puso. Buong puso. No, Lord, wash away our iniquity and cleanse us from our sins so that we can really be worthy to receive you. No? Kaya lang, sasabi ko nga, yung iba, pamilyar na masyado sa ginagawa, kahit nasa pag-communion, no? Pag-communion, pag nakapila sa lay minister, bakit yung ibang mga Katoliko talagang lilipat sa pari? No? Hindi ba naintindihan na ang tinatanggap natin ay hindi katawan ng kahit sino, kundi katawan ni Kristo. At yung iba pa, pag sinabing katawan ni Kristo, ang sagot, kilay-kilay na lang. Paano ko lang kilay? No? Katawan ni Kristo. Thank you, Father. Ako rin minsan, welcome. No, kaya nagkagulo-gulo ng buhay. May iba din kasi hindi disposed. Katawan ni Kristo. Kaya sabi ko sa kanya, ano sa'yo, take out o dine in. No, para isahan lang. No? Tapos, pagkatapos, first reading. Second reading. Humili. Pagdating ng koleksyon, tulog ulit kasi ayaw magbigay. No? Kasi minsan, hindi natin na-appreciate, no? At deeply, we do not understand deeply that what we are into now, especially every time we celebrate masses like this, is we are meeting not only the words of the priest, not only the words of the bishop, but the words of Jesus Christ Himself fully alive in our midst. And we are receiving at tinatanggap din natin si Kristo na siyang buhay na Diyos, na siyang magdadala sa atin sa totoong buhay at magpapalaganap ng muli ng ating kakayahan upang tanggapin siya ng buo at ipahayag din ito sa ating mga kapatid na nangangailangan ng kanyang presensya. Kaya pagkatapos sana ng misa, sasabihin natin, galing ako sa misa. No? Nagkaroon ako ng lakas at nagkaroon ako ng biyaya, hindi galing sa mga salita ng ninuman o ng mga pare, kundi sa salitang buhay ng Diyos at tinanggap ko siya ng buo at totoo. No? It's the body and blood of Christ. Kaya nga sinasabi ng mga pare, do this in memory of me. Gawin nyo ito sa aking ala-ala. At before that, sasabihin pa ng pare, itaas nyo ang inyong puso at diwa upang ating maintindihan na hindi lamang yung ating pag-iisip, ang ating nakikita, ang ating naririnig, ang ating itataas, kundi ating puso at diwa upang sa ganon ang ating buhay ay talagang magkaroon ng katiwasayan na ang Diyos ay kasama natin. Amen? Kaya pag nandyan niya sa buhay natin, wala na tayong hahanapin pa. Kasi nakakalungkot minsan na galing tayo sa misa, pagkatapos ng misa, pupunta tayo sa mga manghuhula, magpapahula. Pagkatapos ng misa, anong ginagawa? No? Titingnan kung magbabasa ng newspaper, hahanapin kung ano ang kapalaran sa horoscope. No? Pagkatapos ng misa, magpapablessing ng bahay. Kaya lang, ang mga Katoliko, pag nagpa-blessing ng bahay, ang daming nilalagay na kung kaano-ano. May Santo Niño de Baria, Santo Niño de la Suerte, tapos katabing pusa na gumaganon. No? Tapos sasabihin pa, i-bless mo din yan, Father. Kasi bakit? Nagkulang tayo sa pagtanggap ng buo na ang ating Diyos ay totoong paring kataas-taasan na siyang nagbibigay sa atin ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ginugunita natin ang kapistahan ni San Sebastian at San Fabian. Sila ba'y namatay dahil sa kanilang lakas lamang? Sila ba'y namatay dahil sila ay matatag at matapang? Sila'y namatay dahil ipinahayag nila sa buong mundo na kung anong meron sila at yun ang buhay na nanggagaling sa Diyos kay Kristo Jesus. No? Na sila'y namatay sa pananampalataya, hindi dahil sila'y malalakas at matatag at matatapang, kundi dahil alam nila ang Diyos ay kasama nila. Amen? Ang Diyos ay kasama nila na naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. So kaya kung meron tayo dito mga kapatid, ang buhay natin ay palaging matatag
at sasabihin natin, anumang mangyari, alam ko, nakasama ko ang Diyos dahil hindi ko lang siya narinig, hindi ko lang siya nakita, hindi ko lang siya kung saan natutunan, kundi natanggap at aking nailagay sa aking puso at buhay na siyang magdadala sa akin, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Amen? So lastly, kilala nyo si Father Ruel Gallardo. That was, I think, year 2000 when he was killed by his captors, the Abu Sayyaf. Diba? Kilala nyo siya, si Father Ruel Gallardo, a Claretian priest back in Basilan. Kinidnap siya kasama yung mga teachers. No? At after how many months of captivity, nakita si Father Gallardo na patay na at may tama ng baril, ng bala sa likod, 2, at isa sa likod ng kanyang ulo. Pero nagkapagtataka sa mga otoridad ay yung mga kuko sa daliri ni Father Gallardo, binunot lahat, binunot. Yun pala, sabi doon, kaya binunot, sabi naman nakaligtas ng mga teachers kasi because every time his captors will tell him, Father, kung tatalikuran mo yung pananampalataya at yung pagkapare, bubuhayin ka namin. At kung lilipat ka sa amin, mas mabubuhay ka. Pero every time his captors will tell him that, sasabihin ni Father Gallardo, no, because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, na siyang nagbibigay sa akin ng buhay at buhay na magbibigay sa akin ng katuturan patungo sa buhay na walang hanggan. So that every time sabihin yan, binubunot. Hanggang siyang wala nang mabunot na kuko, pinatay na lang siya. No? Kayo ba, kaya natin yon? May nagtanong sa akin, Father, ikaw, Father, kaya mo yon? Sabi ko, walang personalan. Kasi ang hirap kaya nun. Ang hirap nun. No? Kaya nga, kailangan natin ang mga bagay na ito sa buhay natin, ang lakas na hindi nanggagaling lamang sa ating narinig, sa ating nakita, kundi sa ating natanggap na kung saan andyan ang totoong buhay na Diyos kay Jesucristo Jesus. Amen. At San Sebastian, San Fabian, ipanalangin nyo kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. At ang ating tugon, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas at paghukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas sa kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating mga misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling mga kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig at lakas ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yong kabutihan aming iaalay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain at ating sarili ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayong ang iyong martir na sa San Sebastian ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyo ng paghahaing ito katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Sebastian ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pinahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat may rapat mong kanyang mautularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, na mga martir, ni San Juan Bautista, at sa lahat ng mga banal, ni San Lorenzo de Manila, San Pedro Calungsod, San Antonio de Padua, San Florian, Teresa of the Child Jesus, Teresa of Avila, Teresa of Calcutta, John Paul II, John the 23rd, Padre Pio, Saint Benedict, Saint Isidore, Francis Xavier, Francis of Assisi, Saint Michael the Archangel, Callistus and Anne, Saint Nicholas de Tolentino, Saint Norbert, Saint John Maria Vianney, Saint Roque, Saint Raphael, Saints Joachim and Anne, Saint Rose of Lima, Saint Gabriel, Saint Scholastica, at San Fabian at San Sebastian, ang aming mga martir na ginugunita ngayon, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nagkagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong puso nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na sumasa atin, na nag-utos na ipagdiwang ang pagdiriwang na ito sa alaala niya, sa kapurihan niya. Siya ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayong iniyahan sa kanyang banal at buhay na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng mga tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid. Pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan ito ang iyong panawagan, nalimutin ang sarili, buong layang magdusaya ring sakit, anong tamis o kay gaan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusa ng iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais,
makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap mayroong kapanatagan, tanan kong dusa at hilahil, lubos na napaparam pagkat ito'y kaparaanan na nag-uugnay sa atin na kapwa nag-iibigan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Kaya't ako'y iyong hayaang magtiis at magdanas ng bigati at lamig sa gitna ng kadiliman, sa pag-iisay na pagtantong tunay na sa piling mo lamang naroon ang kaligayahan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapaghal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Announcement, muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na 18 hanggang 20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Ang mga flyers ay available sa ating information guard katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-819-5959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. At manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Sebastian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang aming mga kapatid na nandito ngayon sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin tapat sa inyong aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.